Masusing pag-aaral sa paraan ng pagpapahayag, pagsasalaysay, paglalahad, paglalarawan, at pangangatwiran. Ang wika ay hindi lamang kasangkapan ng komunikasyon. Ito rin ay isang instrumento sa pagpapahayag ng katotohanan, ideya, at damdamin. Isa sa mga pangunahing batayan sa paggamit ng wika ay ang paraan ng pagpapahayag. Sa bawat layunin, ito man ay manghikayat, paglalahad, paglalarawan, o pagkukwento. Ang paraan ng bawat isa ay magkaiba-iba. Ako si Christian Reyes Medrano. Ako naman po si Junior B. Gallamora. At kami ang tagapaglahad patungkol sa paraan ng pagpapahayag. Sa dulo ng talakayang ito, inaasahan ang mga tagapakinig na maunawaan ang paksang ito sa pamamagitan sa mga sunusunod na layunin. Unang-una, naiisa-isa ang mga paraan sa mabisang pagpapahayag ng impormasyon sa loobin at layunin ng bawat isa. Pangalawa, nakikilala ang kahalagahan ng bawat paraan ng pagpapahayag. At pangatlo, nagagamit ang iba't ibang paraan ng pagpapahayag sa pagsulat ng mga akdang pampanitikan. May 4 na paraan ang pagpapahayag. Una na dyan ang pagsasalaysay, sumusunod ang paglalahad, sunod ay ang paglalarawan at ang pangangatwiran na ating tatalakayin sa pag-uulat na ito. Una na dyan ay ang pagsasalaysay. Ngayon ay tatalakayin ko ang pagpapahayag. Isang uri ng pagpapahayag, ang pagsasalaysay. Unahin natin ang pagsasalaysay. Ano ba ang pagsasalaysay? Parang pagkukwento sa isang kaibigan. Ikinukwento mo o kinukwento natin ang pangyayari ayon sa pagkasunod-sunod ng panahon. Maaari itong bunga ng imahinasyon o totoong karanasan. Halimbawa, kapag ikinuwento mo kung paano ang iyong bakasyon mula umaga hanggang gabi, ikaw ay nagsasalaysay. Karaniwang layunin ng pagsasalaysay ay magbigay aliw, magturo ng aral, o magbahagi ng karanasan sa mga tagapakinig. Mga uri ng pagsasalaysay. Ilan sa mga uri ng pagsasalaysay ay sumusunod. Maikling kwento. Karaniwang may isang mahalagang pangyayari at nagtutulak ng aral. Sa wakas, halimbawa nito ang mga kwentong pambata na ating kinagigiliwan. Ikalawa, tulang pagsasalaysay. Tulang pasalaysay. Patulang pasalaysay, isang tula na kumukwento sa pamamagitan ng mga saknong gaya ng Florante at Laura at Ibong Adarna. Ikatlo, dulang pandulaan. Isinasadula sa entablado. Dito makikita ang kilos, dialogo at itsura ng mga tauhan. Halimbawa nito ang huling baso ng tubig. Sa nobela naman, ito ay nahahati sa kabanata puno ng masalimuot na kwento at damdamin. Halimbawa nito ay ang Noli Me Tangere ni Jose Rizal. Ang iba pang uri ng salaysay ay ang anekdota, alamat at talambuhay. Ang anekdota ay maikling salaysay batay sa totoong buhay na nag-iiwan ng isang mensahe o inspirasyon. Halimbawa nito ang mga kwento ng kabayanihan ni Rizal noong kabataan niya. Ang alamat ay ang kwentong pinagmulan, kagaya ng alamat ng pinya na nagpapaliwanag kung bakit may tinik ang prutas na pinya. At ang panghuli, ang talambuhay. Ang talambuhay naman ay tala ng buhay ng isang tao mula sa kapanganakan hanggang sa wakas. Halimbawa nito, ang talambuhay ni Jose Rizal. Sa pagsasalaysay, mahalaga ang malinaw na pagkakaayos ng mga pangyayari at nakakaakit na simulan.
Unahin natin sa kwento ang tagpuan at ang mga tauhan. Sundan ang suliranin o tunggalian at ipakita ang wakas na mag-iiwan ng impresyon o aral. Halimbawa, sa maikling kwentong pambata, inilagay ang aral sa dulo. Sa nobela naman, inabangan ng mga mambabasa ang kapanabik na wakas. Sunod naman na paraan ng pagpapahayag ay ang paglalahad. Ang paglalahad ay obyetibong pagpapahayag na may layuning ipaliwanag ang isang konsepto, proseso, ideya o impormasyon sa malinaw, lohikal at sistematikong paraan. Ang layunin nito ay magbatid o magbigay ng kaalaman. Sa madaling salita, ang paglalahad ay paraan ng pagpapahayag kung saan ikaw ay nagbibigay linaw sa isang paksa para mas madaling maintindihan ng mga mambabasa. Sa pagsusulat ng paglalahad, may mga impormasyon tayong dapat isaisip at tandaan nang sa gayon maging mahusay, pwesto at angkop ang ating paglalahad. Ito ay ang mga sumusunod. Unang-una, gawing malinaw ang paksa at pagkasulat nito. Pangalawa, gumamit ng mga salitang madaling maintindihan. Pangatlo, sikaping maayos ang organisasyon. Pang-apat, panatilihing matawag pansin ang panimula. Sunod, basahin muli ang isinulat at iwasto kung kinakailangan. At panghuli, pumili ng angkop na pamagat. Ang mga ito ay kailangan nating isaisip at tandaan para maiwasan natin ang mga pagkakamali sa pagsusulat o pagpepresenta ng paglalahad. Halimbawa na lamang sa pagpili ng pamagat. Kung ikaw man ay basta-basta na lamang pipili ng pamagat, hindi ka sigurado kung magugustuhan ba ito o maaakit ang mga tagapakinig mo kung ikaw man ay maglalahad. Ito man ay pasulat o pagpresenta sa iyong audience. Sunod naman ay ang mga katangian para maging mahusay ang ating paglalahad. Una na dito ang kalinawan. Madaling maunawaan ang mensahe. Pangalawa, ang diin. Binibigyan halaga ang mga ideya. Pangatlo, katiyakan. Tiyak at mapagkakatiwalaan ang nilalaman. At pang-apat, kaugnayan. Nagtutugma ang mga bahagi sa paksa. Para mas maintindihan, unang-una ang kalinawan, dapat maging malinaw ang ating mensahe sa lahat ng mambabasa. Dapat direkta sa punto. Pangalawa, diin. Binibigyang halaga ang mga ideya. Dapat ang iyong mga ideya ay hindi gawa-gawa lamang at binibigyang diin at para maging makabuluhan ito para sa mga mambabasa at tagapakinig ng iyong paglalahad. Pangatlo, katiyakan. Tiyak at mapagkakatiwalaan ang nilalaman. Dapat hindi galing ang iyong mga nilalaman sa iyong paglalahad na gawa-gawa lamang dahil hindi ito mapagkakatiwalaan ng iyong tagapagbasa. At panghuli, kaugnayan. Nagtutugma ang mga bahagi sa paksa. Dapat ang iyong paksa at ang katawan nito ay konektado at hindi hiwa-hiwalay dahil magbubunga ito ng kalituhan sa iyong mambabasa at tagapagpakinig. Ngayon naman ay bahagi ng paglalahad. Dati ay naiulat na ito ng mga kaklase ko, ngunit ito ay magsisilbing balik-aral na lamang para mas maunawaan ang mga bahagi ng paglalahad. Ito ay binubuo ng simula, gitna, at wakas. Bale sa simula, dapat ito ay nakakatawag pansin, nakakaakit, at nakakapukaw sa kuryosidad. Sa panggitna, binubuo ng talatang kinapalooban ng mga pangunahin at pantulong sa kaisipan. At sa huli, ang pangwakas na nag-iiwan ng impresyon sa damdamin ng mga mambabasa.
Ang bahagi ng paglalahad ay hindi dapat kukulang o susobra dahil maaari itong maging hindi malinaw, magulo at mahirap intindihin ang kabuuan ng teksto. At dahil dito, mawawalan ng interes ang iyong mga tagapakinig at mambabasa. Susunod naman na paraan ng pagpapahayag ay ang paraang paglalarawan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang paglalarawan. Ano ang paglalarawan? Ito ay paraan ng pagpapahayag na binibigyang buhay ang isang bagay, tao, pangyayari, sa pamamagitan ng mga detalyeng napapansin natin, gamit ang ating 5 pandama. Gumagamit tayo ng paningin, pandinig, pangamoy, panlasa, at padamdam upang ipinta sa isip ng nakikinig ang eksena o bagay. Halimbawa, kapag naglalarawan ka ng isang bulaklak, sinasabi mo ang kulay nito, ang bango, ang hugis ng mga talulot, pati na rin kung ano ang nararamdaman mo tungkol dito kapag tinitignan mo ito. May 2 uri ng paglalarawan. Sa konkretong paglalarawan, tuwiran ang paglalarawan sa pisikal na katangian ng bagay. Halimbawa, inilarawan mong may puting pader at pulang bubong ang bahay. May 4 na bintana sa harap at isang malaking pinto. Sa kabilang banda, ang masining na paglalarawan ay mas malikhain at puno ng imahinasyon. Dito, binibigyan natin ang imaheng nasa isip at damdaming hatid nito. Gumagamit tayo ng matatalinhagang salita. Halimbawa, sa halip na sabihing simpleng bahay, maaari nating sabihin, ang lumang bahay na iyon ay tila nakabalot sa mga alaala. Parang sinulid ng mga pahina ng kwento ang bawat dingding nito. Ang katangian ng husay na paglalarawan. Una, tiyak at kawili-wili. Malinaw at nakakaakit ang paglalarawan. Pangalawa, wasto at angkop na salita. Tamang salita ang ginagamit upang hindi malito ang nakikinig. Pangatlo, maayos ang daloy ng ideya. Magkakaugnay at organisado ang mga detalyeng sinasabi o sinabi. Panghuli, may sariling pananaw o damdamin. Halatang nanggagaling sa iyo ang paglalarawan. Kapag magaling kang maglarawan, maririnig mo mula sa nakikinig na parang napapanood mo mismo o napapanood mismo nila ang eksenang binubuo mo sa isip. May 3 pangunahing paraan sa paglalarawan. Una, nararamdaman, padamdamin. Ginagamit natin ang damdamin o emosyon sa paglalarawan. Halimbawa, kung masaya ka habang naglalarawan, masasabi mong maliwanag at makulay ang paligid, na parang buong araw ay sumasayaw sa eksena. Kung malungkot ka naman, pwede mong ilarawan na maulap at malamlam ang kulay ng paligid, na parang umiiyak ang kalangitan. Ikalawa, obserbasyon. Inilarawan mo ang nakikita mo sa paligid. Halimbawa, kitang-kita ang paglubog ng araw sa kanluran na parabang isang ginintuang arko ang humuhupa sa langit. Ikatlo, pandama. Ginagamit mo ang lahat ng 5 pandama sa paglalarawan. Halimbawa, ilarawan mo kung paano amoy ang bagong lutong tinapay. Kung ano ang amoy ng bagong lutong tinapay, gaano kasarap ang lasa nito, at ano ang tunog kapag hinati mo ito. Ang mahalaga sa lahat ng ito ay mapabuo natin sa isip ng nakikinig ang larawang ating nilalarawan. Kapag nagawa mo ito ng mahusay, para bang naroon sila at nararamdaman ang tuwa, lungkot, bango, tunog o lasa
sa iyong isinulat o inilahad. Ngayon naman ay dumako tayo sa pang-apat at ang panghuling paraan ng pagpapahayag, ang pangangatwiran. Ang pangangatwiran ay lohikal na pagpapahayag ng isang panig ng isyu na may layuning mangumbinsi sa pamamagitan ng katibayan, lohika at retorika. Ang layunin nito ay manghikayat gamit ang matibay na argumento at magbigay linaw sa isang usapin o isyu. May iba't ibang uri ang pangangatwiran. Una na dito ang pabuod o induktibo at ang pangalawa naman ay ang panaklaw o deduktibo. Tara na't aralin natin at alamin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawa. Ang pabuod o induktibo ay nagsisimula sa mga halimbawa o partikular na kaisipan o katotohanan na nagtatapos sa pangkalahatang simulan o katotohanan. Habang ang pasaklaw naman o deduktibo ay sinisimulan ang pangangatwiran sa pamamagitan ng paglalahad ng pangkalahatan o masaklaw na pangyayari o katotohanan at mula rito ay iisa-isahing ilalahad ang maliit o mga tiyak na pangyayari o katotohanan. Sa madaling salita, ang pabuod o induktibo ay nagsisimula sa tiyak na halimbawa patungo sa pangkalahatang konklusyon, habang ang panaklaw o deduktibo naman ay nagsisimula sa pangkalahatang halimbawa patungo sa tiyak na konklusyon. Magbibigay ako ng mga halimbawa para mas maunawaan ang pangangatwirang pabuod at panaklaw. Halimbawa sa pabuod o induktibo ay, napansin kong sa tuwing may proyekto, si Karen ay palaging masipag. Si John naman ay aktibo rin sa mga gawain, maging si Ella ay laging nakikilahok at nag-aambag. Kaya masasabi kong ang mga estudyanteng masipag ay kadalasang aktibo sa mga proyekto. Naging induktibo ito o pabuod dahil nagsimula ito sa tiyak na halimbawa patungo sa pangkalahatang konklusyon. Dahil sa una, iisa lamang ang mga pangalan na nabanggit at sa panghuli ang pinakakonklusyon ay sinabi dito na kaya nasabi kong ang mga estudyante masipag ay kadalasan aktibo sa mga proyekto, kung saan pangkalahatan na ang kanyang konklusyon. Sa halimbawa naman sa panaklaw o deduktibo, lahat ng taong masipag ay may mataas na tsansa na magtagumpay. Si Miguel ay isang taong masipag, kaya malaki ang posibilidad na magtagumpay si Miguel. Sa halimbawa naman sa panaklaw o deduktibo ay lahat ng taong masipag ay may mataas na tsansa na magtagumpay. Si Miguel ay isang taong masipag, kaya malaki ang posibilidad na magtagumpay si Miguel. Naging panaklaw ito dahil nagsimula ito sa pangkalahatang halimbawa patungo sa tiyak na konklusyon, kung saan naging pangkalahatan ito dahil sa lahat ng taong masipag ay may mataas na tsansa na magtagumpay. Ito ay pangkalahatan. At sa pangatlong pangungusap naman na kaya malaki ang posibilidad na magtagumpay si Miguel. Naging tiyak na konklusyon ito, kaya naging panaklaw o deduktibo. Ngunit, paano nga ba ito nakakapekto sa pangangatwiran? Nakakatulong kasi ang induktibo at deduktibong pangangatwiran sa pagbibigay ng lohikal at malinaw na paliwanag sa isang isyu. Sa induktibo, nagsisimula sa mga tiyak na halimbawa upang makabuo ng konklusyon, habang sa deduktibo naman, ginagamit ang pangkalahatang ideya upang patunayan ang isang tiyak na pahayag. Dahil dito, nagiging mas matibay at kapani-paniwala ang ating pangangatwiran. Sa kabuuan, ang pagsasalaysay, paglalarawan, pangangatwiran at paglalahad
ay mahalagang paraan ng pagpapahayag na may kanya-kanyang gamit at layunin. Sa pamamagitan ng mga ito, naipapahayag natin ng malinaw ang ating saloobin, karanasan, ideya, at opinyon. Ang epektibong paggamit ng mga ito ay susi sa mas malalim na pag-unawa at mabisang komunikasyon sa kapwa. Diyan nagtatapos ang aming pag-uulat patungkol sa paraan ng pagpapahayag. Salamat.